sa ating Panginoon, ma-remind tayo na hindi ito para sa atin. Para tayo ay tuminang, para tayo ay tumaas, pero maitaas natin ang salita ng Panginoon. Kaya sabi nga, let those who have ears, hear and obey His word. At sa mga wala pang pananampalataya kay Kristo, makita nyo nawa na sa grasya ng Panginoon ay ito ang nagdudulot ng pagsunod lamang. Ang kaligtasan ay nagdudulot ng pagsunod lamang kay Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya tayo na-justify dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo. At susunod na lang doon at magdudulot na lang yung ating pananampalataya kay Kristo ng pagsunod sa Diyos. Ang ating pagsunod, paggawa ng mga good works apart from Christ, kahit sinusunod natin ang mga batas, thou not shall kill, pero apart yan kay Christ, hindi pa rin siya meritorious. Hindi pa rin siya salvific. Hindi siya nakakapag-save. Ang nakakapag-save ay ang ginawa lang ni Kristo sa cross. Kaya yun lang dapat ang ating panghawakan at paniwalaan. At sa grasya ng Panginoon, dalhin din kayo sa pananampalataya para mas maunawaan at makita nyo ang glory ni Jesus Christ. Basahin po natin, or pwede po natin pakinggan, chapter 17, chapter 2, 17, hanggang chapter 3, verse 8. But if you call yourself a Jew and rely on the law, boast in God and know His will and approve what is excellent, because you are instructed from the law. And if you are sure that yourself are a guide to the blind, a light to those who are in darkness, an instructor of the foolish, a teacher of children, having in the law of embodiment of knowledge and truth, you then who teach others, do you not teach yourself? When you preach against stealing, do you steal? You who say that one must not commit adultery, do you commit adultery? You who abhor idols, do you rob temples? You who boast in the law dishonor God by breaking the law. For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. For circumcision indeed is of value if you obey the law. But if you break the law, your circumcision becomes uncircumcision. So if a man who is uncircumcised keeps the precepts of the law, will not his uncircumcision be regarded as uncircumcision? Then he who is physically uncircumcised but keeps the law will condemn you who have the written code and circumcision but break the law. For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical. But a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from the man, but from God. Chapter 3, then what advantage has the Jew, or what is the value of circumcision? Much in every way to begin with. The Jews were entrusted with the oracles of God, but with some were unfaithful. Does their faithlessness nullify the faithfulness of God? By no means. Let God be true, though everyone were a liar, as it is written, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. But if your unrighteousness serves to show the righteousness of God, what shall we say? That God is unrighteous to inflict wrath on us? I speak in a human way. By no means. For then how could God judge the world? But if through my lie God's true about His glory, why am I still being condemned as a sinner? And why not do evil that good may come, as some people slanderously charge us with, saying their condemnation is just. Praise God for reading His Word. It is the very true Word of God. Bago tayo magsimula, definition of terms ulit, di ba? Alam niyo na yung Jews and Gentiles, hindi tayo malilito doon. At pag sinabing law, ito naman yung circumcision. Pag sinabing circumcision, alam na natin yon. Literal. Pagtutuli. Okay? Pagtutuli sa mga lalaki. At pag sinabing precepts, batas,
Salita ng Panginoon, yung law, yung salita interchangeably, at oracles, prophets, prophecy, yan. Yung mga miracles, yan sila ito yung mga pwede nating makita dito. And yung sinabi dito, parenthetical sa 5, I speak in a human way. Ibig sabihin, ito yung pananaw ng mundo. Layman. Now, natural man, ito ang view ng wala kay Kristo. Okay? So, para pag binasa nyo, ayan, medyo nag-gets nyo na. So, ito pa rin, nakatuon pa rin si Paul sa mga Jews o mga nabigyan ng Word of God. Pero hindi ibig sabihin nito, mainit ang ulo ni Paul sa mga Hudyo. Huwag natin isipin na masyado naman siyang, masyado naman siyang masakit magsalita sa mga Hudyo. Pinag-iinitan ba niya yung mga Hudyo? Parang, type ako ni Paul. Minsan inisip natin yan, no? Yung Gentiles din, pinag-iinitan niya. Ano ba? Hindi po ganito, no? Ito lang ay dala ng kanyang compassion. Dala ng kanyang pagmamahal sa kanila na dahil sila ay ignorante sa gospel. Dahil alam niya na sila ay hopeless. Walang pag-asa kaya sa labas ni Kristo. No? Kaya sila ay patuloy niyang ina-exhort. Patuloy na sinusulat niya ito. At syempre, ito ay para doon sa Romans ng mga believers. Para saan to? No? Bakit pa kailangan marinig ng mga believers to? Bakit pa natin kailangan ito para sa mga Hudyo? Natanong ba natin yun? Para mas ma-appreciate natin kung ano yung nakuha natin. Pangalawa, para magkaroon din tayo ng compassion sa pag-share ng gospel. Maunawaan natin, hindi tayo mainis. Ba't ganun yung mga kapitbahay ko na wala sa gospel? Ay hindi namang Christian. Naintindihan natin kasi ignorante sila. Hindi nila alam yung pagsunod sa Diyos na nakakapag-glorify. Okay? So, yun. Gusto ko lang bigyan ng din yun. Yes, overwhelming. Overwhelming itong binasa natin. Napakahaba. Itong passages natin ngayon. So, kung makikita natin, medyo tongue twister ulit. No? Paulit-ulit. Ay, thank you po. Paulit-ulit at yun nga, parang nakakalito. Pero, ang bottom line lang neto, naglatag lang si Paul at yung kanyang pinupunto rito na nawala talaga sa trap ang Jews sa Panginoon. Di ba nga kanina akala nila napakalapit nila sa Diyos. Yung pala, dito sa batas, mas makikita natin na ay, ang layo pala ng Diyos. Diba? Kaya ito yung tingin ng mga Jews sa kanilang mga sarili. Kaya napaka-conceited nila, may pride sila sa sarili nila, at ganda lang yung treatment nila sa mga Gentiles. Yung pinupunto niya sa 17 to 24, ito yung ipupunto niya or tanong niya, kung makikita niyo yung passages, kumpara nyo sa chapter 3, 1a. May tanong doon. Then what advantage has the Jew? So yung advantage doon sa 3, 1a, basahin natin yung 17 to 24. Okay? So, yun. Kumbaga, binabalik-balik niya. So, meaning, yes, may advantage naman ang Diyos. Huwag naman natin maliitin ang mga Hudyo kasi talaga naman, nasa kanila ang privilege ng Diyos. Sila ang pinili. Kaya huwag natin, mga Hudyo ang pagkatawan. Hindi. Sila ang ginamit ng Panginoon. Sa lahi nila lang galing ang Mesaya. Okay? Kaya hindi natin sila pwedeng hindi rin natin pwedeng tignan na maliitin ang mga Hudyo. May advantage talaga sila kaysa sa mga Gentiles. Pero, nailipat na doon, yun nga lang yung kanilang advantage, nailipat na doon ang kanilang mga paningin at pag-ibig. Pinili nilang sambahin ang mga nakuha nilang advantage kaysa sa Diyos mismo. Tignan natin, sa 2:17 to 20, isa-isa dito ang mga blessings ng Jews. No? Sabi dito, you call yourself a Jew. Isa itong privilege. Privilege ito. You rely on the law and boast in God. Ito yung pride nila. Di ba? Know His will and approve. Ibig sabihin, may alam sila kung ano ang pleasing sa Diyos. May knowledge sila sa tama at mali talaga. Guide to the blind, sila ay called to preach God. Like to those in the darkness, they are entrusted
of the word. Instructor sila ng foolish. Ibig sabihin, they are to lead. They are called to lead. Teacher of children, set as an example ang mga Jews sa mga bata. Having in the law, the embodiment of knowledge and truth, they are to be a blessing to others. Maipapakita, maipapersonify nila yung gospel, yung salita ng Panginoon externally. At makikita ito, mawi-witness ito ng maraming nations. So nakita nyo, ito yung advantage nila sa Hentil. Ito pa lang yung mga blessings nila. Kanino? Mula kay Moses. Pero di pa natapos dito. Uurong pa si Paul at sasabihin pa niya yung mga privilege pa ng Hudyo. At ito yung identity nila as Israel na nagmula pa kanino? Kay Abraham. No? So, dito naman, kanina kung nakita natin 17 to 24, ito yung law na binigay kay Moses. Uulong siya sa 25-29 kay Abraham. Ito naman yung sa circumcision. Ito naman yung tinatanong niya sa chapter 3:1b, or what is the value of circumcision? Okay? So, parang kinomprise niya sa isang verse sa chapter 3, yung mula 17 to 29. Ano tong mga to? Anong halaga ng mga to, ng law at circumcision mo? No? Meaning, ito yung isa pa nilang tinitignan ng privilege. Yung identity nila through circumcision. Kung maaalala natin, nung tinawag si Abraham at nakipag-covenant ang Diyos sa kanya, inutos niya rin na ipacircumcise ang bawat 80-day-old na lalaki bilang isang sign at seal sa pangako ng Diyos sa kanya noong Genesis 12 na sila ay i-bless at magiging blessing to the nations. Okay? So, meron silang law, may privilege silang may law, meron silang circumcision ng seal and sign. So, sa ngayon, anong seal and sign natin? Baptism. Lord's Supper. Ito ang sacraments natin ngayon. Ito ang nagsisil at nagsasign sa atin na tunay na tayo ay mananampalataya, na tayo ay niligtas, tayo ay belong sa ating Panginoon. Pero sa time nila, kailangan nilang magpatuloy para makilalanin na sila ay belong sa lahi ni Abraham. Kaya, sinunod nga ni Abraham. Yun nga lang, na iba yung pagkaintindihan nila sa nung panahon na dumadaan, hindi lang yung identity, yung nakikita nila sa circumcision. Ito na rin ay form of salvation sa judgment ng Diyos. Uy, magpatuloy ka para masave ka. Hindi na para kilalanin na ikaw ay Israelites o Hudyo. Magpatuloy ka para mawala sa iyo yung curse, yung judgment ng Diyos. Nakita nyo? Nalipat na yung kanilang pananaw sa ganong belief. Tinitignan nila na sila ay hindi nahaharap sa hukom ng Diyos dahil may special na sign at seal na sila na ililigtas, na may pangako sa kanila ang Diyos. At ang paniniwala nila sa circumcision ay sila ay pagiging untouchable. So, nasa kanila ang law, nasa kanila ang circumcision. Very privileged ang pakiramdam nila. Parang meron ka ng ticket ng twice, meron ka pang meet and greet. Diba? Parang, wow, grabe privilege to. Ganon. Kaya, pag meron ka ng ticket, pag may nakita kang, ay, Gen Ad, sorry diba? Iba yung value mo. Ganon ang tingin ng mga Hudyo sa Gentiles. Yun nga lang, sadly, ito pa rin ang pananaw ng mga Israel. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin sila na hindi pa dumadating ang Mesaya. Kaya nandun pa rin sila sa mga tradisyon. Nandun pa rin sila sa kanilang Jewish religion. No? At ay pinatunayan na sa Acts. Pinatunayan na si John. Nag-dwell ang Panginoon. John 1:14, pero in-ignore niya. Ganito ang tingin ng mga Hudyo sa kanilang mga sarili. Sila ay valued ng Diyos. No? Sila ay may blessings, may advantage na sa kanila ang law. Kaya ang confidence nila, kung pagsusumahin mo sa mas malalim pa, ang confidence nila ay yung kanilang election.
yung kanilang physical or national election. Na sila ay chosen race, sila ay chosen nation. Ito yung nagsesecure sa kaligtasan nila. Chosen ako eh. Lahi ko to, Israel eh. Ligtas ako. Nakita nyo? Hindi lang sa law, hindi lang pala doon sa circumcision. Sila kasi ay pinili. Election. Na alam natin, hindi naman ganito ang election na disenyo ng Diyos. Di ba? Hindi nila alam na may election pa bago ma-create ang mundo. Ito yung individual election. Ito yung mga elect. Ito yung mga maliligtas at ililigtas ni Kristo. Ito yung sweet doctrine of unconditional election na inaaral natin. Kaya grateful ako sa doctrine na ito kasi kung hindi siya namili, paano na lang? Walang tao ang gugustuhin na piliin siya, na sumama sa kanya. No? Ito yung hindi alam ng Jews. Ito yung hindi alam ng mga Hudyo. Akala nila, pinili sila as a race, automatic, ligtas na sila. Ididil pa sila. Naniniwala tayo sa one people, one nation. Ang Gentile at Hudyo ay pinag-isa sa Ephesians 2. Kaya iisa ang gospel na hinahawakan na nila. One faith. At ito ay pagtawag at pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Okay? So ito yung problema na sasagutin ni Paul. Dito, sa makikita natin sa verses 21 to 23, ito yung sasabihin niya. Ito yung parang diatribe kasi ito no? Parang mga imaginary questions. So sinasabi niya rito, nagtuturo ka sa iba. Sinasabi niya sa Hudyo, nagtuturo ka sa iba, pero bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral kang masama, ang magnakaw, pero bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mga lunya, pero bakit ka nangangalunya? Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, pero bakit ninakawan mo ang mga templo nila? Ipinagmamalaki mo na saklaw ka ng kautusan, pero nilalapastangan mo ang pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Then, sa pagiging tuli naman nila, or circumcised, ito na may sagot ni Paul. Makikita ko sa verse 25 to 29. Nagiging mahalaga lang ang pagiging tuli nyo, or pagkakatuli nyo, pag sumusunod kayo sa kautusan. Bali wala yung pagtutuli nyo kung hindi kayo sumusunod sa Diyos. Circumcised ka nga, pero di ka sumusunod. Anong halaga nun? Tinatawag mo ang sarili mo na circumcised, pero ang asal mo naman ay para mga hintil na hindi circumcised. Diba? At dito sa verse 28 to 29, sasabihin ni Pablo ang conclusion. Ano ang kanyang nakikitang talagang sagot dito? Hindi ang law, kundi ang gospel sa 28-29. Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo, the real Jew or the true Jew, ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan lang o dahil sa pagtutulik sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu. At hindi yun ang kautusan ng nasusulat. Hindi ayon sa kautusan ng nasusulat o sa Ten Commandments o sa Mosaic Law. Nakita po ba natin? No? Meaning, hindi assurance yung pagiging elect nila as national. Hindi porket sila ay kasama sa lahi ng Israel, sila na hindi haharap sa hatol ng Panginoon. Kaya may tinatawag tayong remnant. Kaya mag-spend si Paul ng isang chapter na sasabihin niya talaga ang meaning ng election. So ito makikita? Sa chapter 9. Okay? Ang ganda, no? Example doon, yung dalawang kilala nila. Esau I hated, Jacob I loved. So, Lord willing, no? Maaral pa natin to habang hindi pa dumadating ang Panginoon, maabutan pa natin to. Okay? So, balik muna tayo dito sa chapter 2, kasi chapter 9 yon. Dito sa chapter 2, nililigaw ni Pablo na hindi sa panlabas ang basihan ng Diyos. Huwag nila isipin na may sasalba sila sa status nila, o pagiging Hudyo nila, o pagkakaroon ng law, o pagiging circumcised nila. Dito sa chapter 3, 1 to 8, magkakaroon ulit, mas lilitaw yung diatribe na, o
or yung style ng pagsagot ni Pablo sa imaginary questions or yung mga point of view. Diba? Nalala nyo last week. Kumbaga ito yung mga rebuttals ng Hudyo sa kanyang indictment, no, tungkol sa katotohanan. Napakaganda na itong mga imaginary questions na to ni Paul. Kasi somehow, natanong na natin ito sa sarili natin. Makikita natin na tayo ay guilty sa mga tanong na to. At aim ni Paul dito na makita ng readers ni Paul na righteous ang hatol ng Diyos, walang favoritism, hindi siya nagko-compromise, at tunay siya sa kanyang salita. Firm siya kung ano ang kanyang katotohanan. So, tignan po natin ang argumento. Di ba sabi, I'm speaking in layman's word, di ba sinabi ni Paul? So, ito yung 8, 1 to, chapter 3, 1 to 8. Hindi na, pero ganito na lang kung paano niya sinabi. Akala ko ba, pinili ako, tayo ng Diyos. Ibig sabihin, ba nun, hindi ba siya tapat? Kasi bakit haharap kami sa hukom pa kung pinili naman kami ng Diyos? Ibig sabihin, hindi pa siya tapat? Hindi ba? Kaya ba hindi tapat ang Diyos kasi hindi na rin ba kami naging tapat? Kung ang kasamaan pala natin ang nagpapakilala ng katarungan ng Panginoon, at kung ang pagsisinungaling natin pala ay mas lilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, bakit tayo paparusahan? Parang unfair naman. E di mas maganda palang gawa na lang tayo ng gawa ng masama para mas lumitaw yung kabutihan ng Diyos. Nakita nyo yung pagiging pilosopo ng mundo? Basahin nyo po yung 1 to 8, parang ito rin po yun, no? Nasa Magandang Balita translation kasi ito. Mas maganda kasi yung Panginoon doon. So nakita ba natin na ganito kung paano pinervert ng tao ang katotohanan, ang salita ng Panginoon. At ang sagot lang ni Pablo sa kanila, by no means, hindi. No? Hindi pwedeng mangyari yan. Tapat ang Diyos kahit hindi kayo naging tapat sa Kanya. Yes, kayo ay pinili, pero hindi ito seguridad. Seguridad ng inyong kaligtasan. Ang tunay na mga Hudyo ay ang mga sumusunod sa Kanya. Ang mga sumusunod sa Kanya ay tunay na may pagbabago sa puso at kalooban at ayon sa Espiritu ito at hindi doon sa kasulatan. Meaning, ito yung natangal natin last week na yung pagsunod sa kautusan ng mga believers ay driven by the Holy Spirit. Ito ay work ng Holy Spirit. Ang tunay na Hudyo ay ang mga regenerated, ang mga na-born again. No? At ginagawa nila to, hindi na to glorify themselves, but to glorify our good and gracious God. So dito, sa pag-aralan natin, sa mga passages natin, klaro, maliwanag na sa atin na dinidismantle ni Paul or kinakalas ni Paul ang kayabangan, yung pagiging mapagkunyari, yung paglilinlang ng mga Hudyo sa kanilang sarili, yung pagiging double character ng mga Hudyo. Kinakalas ni Paul. Hindi dahil inis lang siya sa Diyos, pero mali kayo ng pagkakaunawa. Ganito kasi yan. Hindi to kaya ng isang verse lang, kaya it takes na talagang nag-overlap pa ng isang chapter. Okay? So may tinuturo sa atin ngayon ang mga passages na to na dalawang mensahe. Ano? The privilege of true believers lies in the gospel. Ang pribilehiyo ng mga tunay na mananampalataya ay nasa ebanghelyo. Pangalawa, the privileged believers found rest in obedience to His word. Ang mga pribilehiyong mananampalataya ay nakatagpo ng kapahingahan sa pagsunod sa Kanyang salita. Una, the privilege of true believers lies in the gospel. Note ko lang dito, Paul is making a big contrast from what they believe and pointing them to gospel. Hindi niya lang basta binabasag. Hindi niya lang basta kinakasag. No? Minsan ganun tayo kinakalas pala. Minsan ganun tayo, mali yan. Hindi pwede mag-preach ang pastora. Ayun na. Hindi mo nasasabihin kung bakit. No? Dapat
kailangan natin sabihin natin sa kanila. Hindi pwedeng, ba't ka nagagalit? Kasalanan yan. Bakit? Bakit nga ba? Ano ba natin kung bakit bawal? So, kailangan natin. Yung ginawa ni Paul dito, pinakalas niya yung kayabangan, tapos pinopoint niya at the same time sa gospel. Paul asserts that they place their faith in the wrong object. Kumbaga, mas sinamba na nila yung benefits kaysa sa benefactor, mas tinuon nila ang pagsamba sa gifts kaysa sa giver, mas tinuon nila ang paningin nila sa pagtanggap doon sa mga blessings kaysa sa pinaka nag-bless sa kanila na walang iba kundi ang ating Panginoon. Nakalimutan na nila ang privilege nila ay hindi lang blessing na mabibigay sa kanila. Hindi nila na-appreciate ang pagkakatawag sa kanila mismo. Yung pagpili pa lang sa kanila ay blessing na ng Diyos na wala namang obligasyon para mamili ang Diyos. Wala naman nakita sa kanila para piliin sila ng Diyos, para i-bless at maging blessing sa nation. Pero ginawa pa rin ng Diyos. Nakita nyo yung blessing na hindi na-overlook na nila? Gusto ko magbalikan yung binasa natin sa Genesis 12:1-3. Sa verse 1, makikita natin dito na tinawag si Abraham at nangako ang Diyos na i-bless siya. Verse 1 yon. Sa verse 2 and verse 3, makikita dito na hindi pa natapos doon, i-bless kasi sila ng Diyos, dadalhin sa promised land, at magiging blessing sila sa nation. Ibig sabihin, from remote, from local, papunta sa universal. Okay? Nakikita natin doon na sila ay para i-bless nila ang nation. Maging pagpapala sila. Ito yung nawala sa Diyos. Nawala yung purpose nila to glorify God and to bless people. Pinagyayabang nila na ama sila ni Abraham. Di ba? Sa John 8. Ama kami ni Abraham. Pero hindi nila nakita na ang pangako sa kay Abraham sa kiniklaim nilang ama ay to bless the nation. Hindi sila naging blessing sa nation. Pinagdamot pa nila ang nation, ang blessing nila. Sila pa ay naging blockage, naging harang pa sila para makita yung glorious gospel, makita yung salita ng Panginoon na hindi nila na-represent ng tama ang Diyos sa mga Gentiles. Kaya nga sinabi sa chapter 2, no, sa mga latter verses, binlaspheme yung pangalan ng Diyos at nakita ng Gentiles yan na naging katisuran pa kayo. At ganyan pala ang Diyos ng mga Kristiyano. Ganyan pala ang Diyos ng Israel. Sinisigaw nila ni Abraham, ni David, ni Moses. Yun ang plano ng Lord. Kaya sila pinili para ipakita sa iba ang Diyos through their lives. Hindi kung ano yung mga, di ba? Kung mababasa niyo po yung Micah, grabe yung abominable na ginagawa ng mga Hudyo. Nagtutunaw sila ng ginto, sumasamba sila doon. Harap-harapan yan yung mismong templo. Kahit sa templo na sa mismo. Di ba? Sa templo may mga politika, di ba? Kung ano-ano ang ginagawa na hindi naman dapat doon. Ganun din. Yung pinagyayabang nila na sila ay galing kay David. Pero kahit si David, di ba? Sinabi niya, sumasamba siya kay Kristo. He is my Lord. Pero ang mga Hudyo na sinasabi na galing sila kay David, sa tribe ni David, they rejected Christ. They did not recognize si Christ as their Lord and Savior. Tignan niyo po yung kanila, kung saan na sila dinala ng hypocrisy at self-deception nila. Sa atin sa church, we are privileged na product tayo ng gospel. Pero we always fail to acknowledge and attribute ang mga meron tayo sa gospel. We have to be reminded that gifts and ministries are not the privilege we are enjoying, but the gospel alone. Ang ebanghelyo lang dapat. Minsan naisip natin, ang privilege ay ang pagpasok sa church. Yes.
makapag-evangelize, makapag-serve, makapagsayaw, makapagtugtog, makapag-preach. Ang akala pa natin, on being a pastor, yun ang pinakamataas na posisyon ng Christianity. Kaya dinedesire ng marami. Akala nila, isang attainment ito, kaya nagkaroon sila ng ambisyon. Paglaki ko, gusto ko maging pastor. Iniisip nila na pag naging pastor ka na, naabot mo na ang rurok ng Kristyanismo. Nasa tuktok ka na ng spirituality. Kaya ang ending, ang mga magulang na Christians na may frustration dahil di sila naging pastor, pinapasa nila sa anak nila. At yung mga anak nila, ginugroom nila, sinishape nila, kaya yung mga batang yon ang aim sa buhay, magseseminaryo ako. Hindi na ako mag-aaral. Gusto ko magpastor. Gusto ko mag-serve. Tama po yun. Maganda po yun. Pero, may qualifications tayo. Ang nag-groom sa isang tao para magpastor ay ang Word of God. Hindi para sa frustrations ng magulang or nakakilala. Pag-usapan natin yun sa ating pastoral privilege. Okay? Ang aim na nila ngayon, no? Ang naging mali, ang aim na nila, ang desire na nila ay ang posisyon. Gusto ko na maging deacon. Gusto ko na maging elder, maging pastor someday. Hindi dapat yun. Ang aim dapat nila, ma-conform ako kay Kristo. Maluwalhati ko ang Panginoon sa buhay ko araw-araw. Masunod ko siya. Hindi ako ma-fall sa temptation. Nakita niyo po ang pagkakamali. Ganito, binulag na maraming modern churches ngayon. Kaya puno ang mga seminary ngayon. Ayaw nila mag-serve. Ayaw nilang makita na Kaya, pag ganun ang thinking, pag nandun ka, di ba, minsan, doon pa lang sa instruments hindi sa seminary. Pag ikaw ay naging musician, bata pa lang, asahan mo pag matanda, hindi mo na siya makausap. Parang, di ba? Kasi hindi na-form yung kailangan mo, dapat ma-form. Ito yung Christ-likeness. Hindi yung pagiging musician-likeness. No? Kung may pinoportray tayong banda, hindi yun. Si Christ. At magagawa mo yun kahit nasa ministry ka or wala. Yun ay ang pagsunod. Yung unti-unti mo tinatanggal yung mga kasalanan mo. Unti-unti mo sinusunog yung mga kasalanan mo, pagtulog mo, iniiyak mo. Ayoko na ito, Panginoon, tulungan mo ko na matanggal to sa sarili ko. Ang pagsunod sa Panginoon ay patuloy na pagsuot ng armor. Patuloy na paglaban sa battle. Dahil doon tayo nakukonform. Doon tayo nasa-sharpen. Doon tayo namumove. Ganda nga ng pinreach, di ba? Sa 1 Peter, tested by fire. Yung pananampalataya. Sinabi ni Christ ito sa Luke 10. Nung bumalik ang 72 disciples, tuwang-tuwa sila, Lord, nagpa-alis kami ng masasamang spirito. Inalis namin, nagsasubmit sa amin, nagsasubject sa amin. Pero sabi ni Jesus, huwag kayo mag-rejoice dyan sa mga ministry na yan. Mag-rejoice kayo dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa langit. Kayo ay belong sa pinagkamatayan ko. At this doesn't negate yung ating service naman. No? Sabi nga, pag ikaw ay iniibig mo ang church, ang iniibig mo ang ministry, dapat ito ay nakaugat sa pag-ibig ni Kristo. Kung paano iniibig ni Kristo ang church, kailan mo din ibig ang church, ang iyong kapwa. No? Graciously. Yun ang tunay na privilege. Na malaman na tayo ay pinagkamatayan ni Kristo. Na siya ay naparito para sa iyo. Na namuhay siya para ma-fulfill ang requirement ng Diyos. Na pagsunod sa kautusan niya. Na siya ay namatay para sa kasalanan mo at kasalanan ko.
na hindi siya nagdalawang isip, na i-sacrifice ang sarili niya para tumayo sa lugar natin. Na siya ay nasa krus, hawak-hawak yung pangalan natin na binigay sa Kanya ng Diyos para iligtas ang pagkamatayan. Na kailangan dumanak ang dugo niya para mahugasan tayo sa kasalanan natin, para ma-appease at masatisfy ang galit ng Ama. Kinailangan ang Kanyang kamatayan para magkaroon tayo ng reconciliation sa Ama. Mapatawad tayo at magkaroon tayo ng karapatan na tawaging mga anak niya. Na sa huling araw, hindi tayo ikakahiya ni Kristo. Susundin tayo na suot-suot ang Kanyang robe of righteousness, robe of glory, na sobrang linis at kinang. At finally ay mayunite tayo sa Kanya. Na sa wakas ay hindi na tayo nasa state ng already but not yet. Pero nasa state na tayo na already and eternally. Hindi ba ito privilege para sa atin? Tanungin po natin. We are privileged because Christ secured our salvation by His life and death. Ito ang pinaka-privilege natin. Privilege tayo dahil di lahat may unawaan to. Hindi lahat nabibigyan ng pananampalataya. So ang punto natin, the object of our faith must be in Christ alone. Hindi kung ano yung kaya natin gawin, kung ano yung comfortable tayong gawin, kung saan tayo lumalago siya dyan, dun siya. Kung galing siya kumanta, dun siya. Nagagamit ka. Yan ay role mo talaga. Pero ang privilege na dapat nating tignan ay yung pagkamatay ni Kristo para sa iyo, sa mga kasalanan mo. Ang challenge natin, align your thoughts and motives with God's Word. Para hindi tayo mawala sa track, lagi natin i-meditate ang Kanyang salita. Hanapin ang Kanyang righteousness. Seek ye first the kingdom of God. Palagi tayong hihingi ng Kanyang wisdom. Kailangan tayong mag-reject, mag-resist sa devil by submitting to His Word. At sa paraang ito, we can say, hindi man perfectly, ma-avoid natin yung mawala sa track, sa direction natin kay Kristo. Para sa mga wala pang pananampalataya, kaibigan, kung wala ka sa pananampalataya kay Kristo, wala pa sa iyo yung pinakamagandang privilege na pwede mong makuha sa mundo. At ito ang gospel. Kung ma-remind tayo, no? Nung panahon ni Noah, pinagkalat niya ang privilege na ito na magbaha. Magkakaroon ng baha, pero may kaligtasan tayo. Punta tayo sa arko. Pero hindi sila nakinig. Dumating na ang baha. At ang ending, yung family lang ni Noah ang nasave. Yung 8 na tao na yun. Ayaw natin na maabutan tayo ng pagsara ng pinto ng arko, ng kaligtasan. Kaya hanggat may oras pa, kapatid, kaibigan, manampalataya ka sa Kanya. Huwag mo na tignan yung iba na sila rin naman, walang pananampalataya, sabay na ako sa Kanya. Hindi po ganun mag-work. Ito ay personal na panawagan sa'yo. Personal na offer sa'yo. Huwag mo lang hintayin yung iba. Inescapable ang judgment. Kahit ganito, kabait yung tingin mo sa sarili mo. Bait-bait ko naman. Pag wala kay Kristo, impyerno ka. Ikaw ay dadalhin sa lugar na wala na ang kahit anong awa at grasya ng Diyos. Kaibigan, kay Kristo lang matatagpuan ng kaligtasan. God is offering you today His salvation. Huwag ka nang magdalawang isip. There is rest in Christ. Hindi ka na mapapagod na gawin para ikaw ay maligtas. Dahil wala naman talagang ganyan. There is no such thing, kaibigan. Ang kaligtasan ay tinapos na ni Christ sa krus. It is done. It is finished. Nakaupo na si Christ sa kanang trono ng Diyos. And with all authority and power, ang lahat ng sincerely na lalapit sa Kanya at tatawag sa Kanya ay maliligtas niya. Ililigtas niya. Si Christ ang pinrovide na dugo para sa ating mga kasalanan. Si Jesus Christ ang binigay ng Diyos as an innocent sacrifice for us once and for all.
Nag-provide ang Diyos ng Savior who will cleanse us to be forgiven so that we might have the one who will stand before as the final judgment. It is all through faith in the works of Christ para tayo ay maging malinis sa paningin ng Diyos. He will speak for us. He will represent us. At sa huling araw, magkakaroon ng roll call ang lahat ng pangapangalan na naniniwala at tumawag at nagsisi at nanampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. At lahat ng iyon ay yun lamang ang mga tatanggapin ng Panginoon sa kanyang kaharian. Humble yourselves before God. Repent and believe the gospel. Only those who acknowledge their sins and run through Jesus Christ will have this privilege of salvation. Sila lang. Sila lang. Let us go to the last point. Una, privilege of true believers lies in the gospel. Pangalawa, privileged believers found the rest in obedience to His word. Note natin dito, throughout the Bible, God demands obedience from His people. From Genesis pa lang, yung kay Adan pa lang, dinisplay na ng Diyos na kailangan sumunod ng tao sa Kanya at may judgment pag hindi sumunod. Ang people, ang tao, ang anak ng Diyos, people of God, sa mga people of God, hindi na ito bago sa kanila. They are to submit, they are to obey, and they are to follow His statutes and word. Kahit saan mo pwedeng makita na sa salita ng Panginoon, laging may pagsunod. Lalo, Deuteronomy 5, makikita natin, observe, obey. At hanggang ngayon, ito pa rin ang dinedemand ng Diyos, ang magtiwala at sumunod sa will niya sa lahat ng mga tunay na nananampalataya. Magtiwala, yung kinanta natin kanina, trust and obey. There is no other way. Hindi dahil nagsimula tayo sa tama, mag-a-assume na tayo na sa tama pa rin tayo magtatapos pag wala tayo pag-obey sa Panginoon. Kaya pinrovide ng Diyos sa mga challenges, sa mga scriptures para hindi tayo mawala sa track ng church. Ito ang way ng Diyos para i-transform tayo. Ito ang way ng Diyos para mag-keep tayo binded sa Kanyang direksyon. Ito ang blessing ng Diyos para sa Kanya. Na may balik tayo lagi sa katotohanan kasi prone tayo, no? Na magkalat eh. Kaya lahat tayo ay guilty nito. Lahat tayo, mga Christians, ay nag-disobey. Para mas ma-reflect pa natin yung mensahe na to, ganda, gawin natin 7 to 24 hanggang 29, palitan natin yung Jews na Christians. Basahin mo. Ikaw na nagpo-profess na Christian, sinasabi mo na may relationship ka sa Panginoon, alam mo ang will ng Diyos, alam mo ang pleasing sa Kanya, nakakabasa ka ng Bible, nakakarinig ka ng sermon, nakakapag-engage ka ng means of grace, nakakapag-minister ka sa pulpit, nakakapag-share ka ng gospel sa family mo o kaibigan mo, parati kang nagpo-post ng mga verses sa FB, sa mga theologies na alam mo, nagtuturo ka sa iba. Pero ito bang tinuturo mo sa iba ay itinuturo mo rin ba sa sarili mo? Nagtuturo ka rin ba? Nagtuturo ka ng pagmamahal dahil mahal tayo ng Diyos. Pero ikaw, mahal mo ba ang kapwa mo? Nagtuturo ka ng kapatawaran dahil nagpapatawad ng Diyos. Pero ikaw, nagpapatawad ka na ba? Humihingi ka ba ng tawad? Nagtuturo ka ng unity dahil ang gospel speaks about our union with Christ. Pero ikaw, nagde-desire ka ba ng unity? Ng reconciliation? Binaba mo na ba yung pride mo? Dahil ang nakukuha nating turo ay kababaan ng loob? Naibaba mo na ba ang ego mo? Ginagawa mo ba ang trabaho mo to glorify ka to baka nagko-commit ka sa glory? Sincere ka ba na nandito ka kasama mo ang bado o may lihim kang galit sa bawat isa? Sa kapwa mo. Ayaw mo ng idolatry pero you always please yourself. Imbes na mag-submit ka sa Lord, alipin ka pa rin ng
kagustuhan mo. Alam mo, all-knowing ang Lord, pero bakit patuloy kang pa rin na may kasalanan in secret? Bakit may double character ka? Iba ka sa church, iba ka paglabas mo na. Alam ba ng family mo na Christian ka? Alam ba ng kaibigan mo, classmate mo, na meron kang pananampalataya, nag-witness ka kay Christ? Alam niyo mga kapatid at kaibigan, pag ganito tayo, we misrepresent God. Wala tayong pinagkaiba sa payos ng mga Pariseyo. We blaspheme the name of Jesus Christ. Nilalapastangan natin yung pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. We call ourselves as Christians, pero di makita si Christ sa buhay natin. The way we live, the way we talk, so we cannot ask ourselves for our reflection this morning. Kamusta ang pagsunod mo sa Word? Kamusta ang love mo? Love natin, pag-ibig natin, lumalago ba? Kamusta ang humility mo? Nagkakaroon ba tayo ng self-control? Patience? Kamusta ang pag-mortify mo ng kasalanan? Nababawasan ba o mas nadadagdagan pa? Yung kasalanan kasi iniisip mo, gracious naman ang Diyos. Kamusta ang self-denial mo? Mas nag-increase ba sa akin si Kristo? O mas nag-decrease si Kristo? Ang punto, true Christianity is a matter of the heart. Remember, kaya sumunod si Abraham, hindi dahil lamang sa blessing na makukuha niya, pero from his offspring, magiging blessing siya sa iba. Tayo, church, blessing ba tayo kung nasaan tayo? Nasa family tayo? We are called to be salt and light of the world. Pero nagre-resist ka, ayaw mo ng reconciliation, ayaw mo ng unity, ayaw mo ipakita yung pag-ibig mo. Gusto mo, pili lang. Ay, hindi pa ako naghihilog. Nag-sorry na yung kasama mo, ikaw hindi pa nagsosorry. Ikaw nga dapat yung mag-sorry. In the first place, ikaw pa yung matigas. Privilege tayo as gospel holders. Pero ito ay hindi dapat maging burden sa atin sa pamumuhay ng kabanalan. Privilege tayo dahil partakers tayo ng lahat na meron si Kristo. Lahat. Even yung sufferings ni Kristo. Pero bakit pag may sufferings na, ayaw mo nang i-deal? Tumatakas ka na. Ayaw mo nang makita yung pagdidisiplina ng Panginoon sa'yo. Maraming pagtatransform niya sa puso mo. Then marami pa siyang itatransform sa puso natin. Dahil marami pa tayong dwelling sins. Pero pag andyan na ang sufferings, ang trials, hirap ka na makita ang glory ng gospel. Hirap ka nang maniwala. Mas tinatanggap mo na ang bulong ng mundo kaysa salita ng Diyos. Yun ang dealing sa'yo ng Lord, so deal with it. Kasi habang nagpapasakop ka sa salita, mas na-expose ang sin mo. At ano dapat ang gawin doon? Mortify it. Huwag mong itago. Huwag mong alagaan. Ini-expose na nga sa sarili mo secretly. Huwag mo nang itago, no? Huwag mo nang patagalin. Ikaw lang nakakaalam niyan. Kaya repent to the Lord. Humingi ka ng grace ng Lord para ma-mortify mo yung sin na yun. Kaya ang challenge natin ngayon, observe the Word and live by it. Exercise to obey His Word. It is not enough to hear. It is not enough to read, to memorize the Word. Ang dami mong alam na verses, mga doctrines, hindi nakikita sa buhay. You have to do it. You have to submit. You have to trust and obey. Ang possession ng gospel is not just holding it and passing it on. Ang ganda ng gospel. Si-share ko. Hindi lang hanggang ganon. We also have to live by it.
Kailangan natin yung napasa sa'yo at bago mo ipasa, dapat may anticipation ka rin sa pagsunod. Kasi sasabihin mo doon susunod ka kay Kristo. So kung wala kang anticipation kay Kristo, anong halaga? As followers of Christ, our greatest delight will always be found in our obedience to His Word. Kapahingahan natin ang pag-observe o pagsalita sa salita ng Diyos. Kaya nga Lord's Day, yung Sabbath Day, yung rest day, mainly or prominent ang salita ng Panginoon. Kasi ito ang kapahingahan natin, hindi ang kama, hindi ang unan, ang kumot, hindi ang Netflix. Kapag pinapractice natin ang pag-submit, pag-observe sa Word, mapapansin nyo, nagpo-focus na tayo sa Diyos. Hindi na sa sarili natin. We die to ourselves. We decrease ourselves. We are obeying the Spirit. We become all the more dependent sa Holy Spirit. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang kagustuhan, mas nagiging dependent tayo sa banal na Espiritu. We can see na mahalagang pagsunod. Iniwan ni Christ ang royal law at ang greatest commandment na binasa natin kanina. Love the Lord with all your heart and love your neighbor. At ito ang ugat ng pagsunod. Ang pag-ibig, ang pagmamahal. Ito yung ugat ng Great Commission sa 28. Nakita nyo? Nasa 28 yon. In-establish muna ni Christ sa 22 ang pagmamahal, ang pag-ibig. Kasi hindi nila magagawa to gloriously in 28 na go therefore make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Hindi ito magagawa gloriously kung walang pag-ibig. Dapat nakaugat ito, nakakonekta ito. Marami nagja-jump agad sa 28 para dumami lang sila. Pero para dumami ang mag-produce dapat ang gospel. Kaya natin inaasam ang Great Commission para dumami ang maging product ng gospel, marami ang magmahal sa ating Panginoon, at marami ang magmahal sa kapwa. Magiging blessed ang mga nations through the church. We are being commanded to teach sa mga nako-convert na mag-observe ng mga utos niya. At mamaya, we will be witnessing ulit itong passage na to. Matthew 28, 19-20. Magwi-witness ulit tayo ng first obedience ng isang converted soul through baptism. Ito yung tunay na picture ng pagdi-disciple. Ibabaptize at patuloy na pagtuturo sa pagsunod. No? Kaya kung gusto niyo pa ma-witness, after po. Let us conclude this message sa turo ni Christ sa Matthew 24:27. Matthew 7:24-27. Ito yung sa foolish man at wise man. May dalawang klase ng tao. Yung isa, isang foolish o hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Nung bumagyo, nasira at walang hinangin na malakas, walang natira. Lahat nasira. Yung isa naman, wise man, matalino, dahil nagtayo siya ng bahay ay ang pundasyon nito ay ang bato. Nung bumaha, nung bumangin ng malakas, nung bumagyo, hindi man nang natinag yung bahay na to. Ganito rin yung tao. May mga taong nakikinig, pero hindi sumusunod. Ang mga tawag dito ni Kristo ay mga hangal. Dahil pag dumaan ng false teachings, maling paniniwala, tatangayin lang sila. Nakita nyo sa Ephesians 4? Not necessary ito sa mga non-believers, ha? Ito ay para sa believers. Applicable sa lahat. Na pag ikaw ay hindi ka nakikinig, nakikinig ka at hindi ka sumusunod, tatangayin ka ng mga false doctrines, mawawala ka sa direction mo kay Kristo. Mabubulag ka, matetempt ka. No?
Ang pundasyon nila ng kasiguraduhan ay mawawala. In terms of trials, makikinig sila dito, hindi sa salita ng Panginoon, makikinig sila sa bulong ng mundo, aanurin sila doon, ay tama, masaya dito. Dito naman, masaya dito. Hindi nila alam, inaanod na sila ng temptation papuntang kasalanan. Or, worse, baka nandun na sila sa kasalanan. Pero, ito ang ganda, sa sumunod na isang klase ng tao, yung wise na tao, kahit anong pressure ng mundo, pag sila ay nakikinig at sumusunod, kahit anong pressure, persecutions, trials ng mundo, hindi sila maaanod, hindi sila matetempt to sin, hindi sila makokompromise sa katotohanan. Dahil sa kanilang pagtitiwala kay Kristo at sa kanyang pagsunod. Yun yung i-guide nga tayo ng salita ng Panginoon. Ito yung light of our way, of our path. Hindi tayo mawawala. Maiwasan natin yung glory mapunta sa atin, or yung makita natin yung privilege ay hindi si Kristo, kundi ikaw na. Ang galing ko. Privilege ako, ang galing ko. Para maiwasan natin yun. May God be magnified sa church niya. May God be glorified sa buhay natin, sa bawat members ng church niya. At para sa ating response, ito ay para ma-remind tayo na wala tayong sariling robe para humarap doon sa last judgment na yun. Ang confidence lang natin ay yung robe of righteousness na isinuot sa atin ng Diyos through our faith sa kanyang ginawa sa cross. Awitin po natin His robes for mine.